Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Boss, ito po ang mga larawan ng mukha ng babae. Mabuti na lang at nakuha ko siya ng malinaw ng surveillance camera ng hotel. Sabi ni Davis sabay lapag ng folder na naglalaban ng mga larawan sa harap niya. May malalim na kunot sa kanyang noo nang damputin niya ang folder at maingat na nilabas sa mga larawan. Napasingap siya sa nakitang batang babae na may abuhing mga mata, may yabong na labi at kulay platinong blonde na buhok. Siya ang ehemplo ng kagandahan. Kailangan ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya bukas na bukas din. Utos si Tristan Zachary sa boses na kasing lamig ng yelo. Masusunod po, boss? Agarang sagot ni Davis bago lumabas ng maranyang opisina. Sa sandaling sumara ang pinto ng opisina, napatitig si Tristan sa kawalan. Nawawala sa sariling pag-iisip. Napadaing si Tristan na makaramdam na matinding sakit sa kanyang ulo. Pilit siyang naupo sa kama ng hotel habang nagpalingalinga sa paligid ng may pagtataka. Dahil sa nangingibabaw, naamoy babae na humalik sa kanyang ilong at nang makitang humut-hubad siya doon na siya tuluyang natauhan. Agad niyang nalaman na may isang babaeng natulog sa kama niya kagabi. Dahil sa kalasingan, hindi niya namukhaan na misteryosong babae. Isang babae na kakaiba sa lahat. Nahihirapan pa rin maniwala si Tristan na nagawa niyang mapalapit ng ganon sa isang babaeng hindi niya kilala nang di nakakaramdam ng dumi o pagkasuya. Gusto niya agad mahanap ang babae para kumpirmahin ang kanyang mga pinangangambahan. Davis, tawag ni Tristan at agad naman bumukas ang pinto ng kwarto dahil sa kanyang katulong. Boss, tagon ni Davis sa bayoko ng kanyang ulo bilang paggalang. Nakita mo ang isang babaeng lumabas ng kwartong to, hindi ba? Hindi niya mapigilan ang kaba at pananabik sa kanyang boses. Alam ni Davis na may phobia o matinding takot ang kanyang boss sa hawak ng mga babae. Kaya naman labis siyang nagulat sa biglaang reaksyon nito. Hindi ko po napansin, boss. Ngunit pinatingin ko agad ang CCTV ng hotel. Nauutal nitong sagot. Binalot na nakakabinging katahimikan ang silid matapos umalis na Davis. Hinawakan ni Tristan tapat ng kanyang puso na hanggang ngayon mabilis pa rin ang tibok. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, matapos sa isang madilim na trahedya sa kanyang nakaraan na nagdulot ng kanyang gynophobia, isang estrangherang nalalapit sa kanya nang di siya inaatake ng panik o matinding pandidiri. Muli, tinitigan ni Tristan ang larawan ng dalagang may abuhing mga mata at platinong blonde na buhok. May kung anong magnetismo na sa mukha nito na hindi niya may paliwanag. Napakuyom ang kanyang kamao habang nakatitig sa maamong mukha ng babae sa litrato. Sino ka ba talaga? At bakit ikaw lang ang nakakagawa nito sa akin? Bulong niya sa malamig ngunit naguguluhang tinig. Di pa man niya to nakakaharap ng gising, alam ni Tristan sa sarili niya na ang misteryosong babaeng ito ang may hawak ng susi sa kanyang kalayaan. At gagawin niyang lahat, makuha lamang ito. Kinaumagahan, maagang pumasok si Davis sa opisina ni Tristan. Hawak ay isang makapal na puting folder na naglalaman ng lahat ng detalye tungkol sa misteryosong babae sa CCTV. Boss, nakuha ko na lahat ng impormasyon. Ulat ni Davis habang maingat na nilalagay ang profile sa ibabaw ng lamesa ng CEO. Siya si Colleen Vance, 22 taong gulang, isang nursing graduate, ulila na siya sa mga magulang at ang tanging kasama niya sa buhay ay ang kanyang tiyahin na si Aling Elena. Dinaba ni Tristan ang hawak niyang fountain pen at kinuha ang folder. Nasaan siya ngayon? Kasalukuyan po siyang nasa St. Jude Medical Hospital, boss. Na-confine po ang tita niya dahil sa malubhang sakit sa puso. At ayon sa aking source, baon sila ngayon sa utang dahil sa mga gamot at nagbabadyang operasyon. Dagdag ni Davis. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tristan. Isang desperadong babae na nangangailangan ng pera. Ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya. Ihanda mo ang sasakyan. Pupuntahan natin siya. Samantala,
Sa isang masikip na charity ward ng ospital, bagsak ang mga balikat ni Colleen habang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang tiyahin. Maputla ang matanda at umaasa na lamang sa mga makinang nakakabit sa kanya. "Excuse me, Miss Colleen Vance?" Napalingon si Colleen nang pumasok ang isang head nurse na may kasamang dalawang lalaki na naka-uniforme ng pang-security. "Ano po yon?" Kabado niyang tanong. "May VIP na gustong makipagkita sa inyo sa private lounge sa itaas. Sumunod po kayo sa amin." Seryosong utos ng nurse. Naguguluhan at nakakaramdam ng kaba ang dalaga. Agad pumasok sa isip niya ang mga nagpapautang sa kanila. Natunton na ba nila ako rito? Lakas loob siyang sumunod upang di makaistorbo sa ibang pasyente. Pagpasok ni Colleen sa marangyang private lounge, bumadha sa kanya ang amoy ng mamahaling pabango at kakaibang lamig ng aircon. Sa gitna ng silid nakatayong isang matangkad na lalaki na nakatalikod, suot ng isang mamahaling dark gray suit. Nang marinig ang yabag ng mga sapatos ni Colleen, dahan-dahan humarap ang lalaki. Bumitin ang hininga ni Colleen. Ang matikas na panga, ang matangos na ilong at ang mga matang tila kayang bumutas sa kanyang kaluluwa. Hindi niya po pwedeng malimutan ang mukhang iyon. Siya ang lalaki sa hotel noong isang gabi. Ang lalaking tinakasan niya bago tumagising. Mr. Zachary?" Bulong ni Colleen habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. "Mukhang natatandaan mo ko, Miss Vance." Malamig at baritono ang tinig ni Tristan habang naglalakad papalapit sa kanya. Sa bawat hakbang ni Tristan, pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Walang panginginig, walang takot, at walang dumi siyang nararamdaman habang tinititigan ng mga abuhing mata ni Colleen. Ang tanging naroroon ay ang matinding pagnanais na makuha ang babaeng ito. "Ano ang kailangan mo sa akin? Nagkamali lang ako ng kwartong napasukan nung gabing yon. Wala akong ninakaw sa'yo." Depensa agad ni Colleen, habang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. "Alam ko." Huminto si Tristan, 1 metro ang layo sa dalaga, sapat na distansya para maamoy muli ang natural na halimuyak ng mga rosas mula rito. "Hindi kita ipapakulong, Miss Vance. Narito ako para mag-alok ng isang kasunduan." Napakunot ang noo ni Colleen sa narinig. "Kasunduan? Anong kasunduan na maaaring pag-usapan ng isang katulad mo at ng isang katulad ko?" Hindi sumagot si Tristan. Sa halip, sumenya siya kay Davis na agad namang lumapit at taglapag na isang makapal na dokumento sa ibabaw ng glass table sa gitna ng silid. Umupo si Tristan sa marangyang sofa. Pinatunog ang kanyang mga daliri. 1 taong kasal, 1 kontrata, diretsahang pahayag ni Tristan, na tila ba nakikipagnegosasyon lamang sa isang multimilyong kumpanya. "Pipirmahan mo to at magiging opisyal kang asawa sa loob ng 12 buwan." Napatulala si Colleen. Saglit na nawala ang boses niya bago napatawa ng mapait dahil sa labis na pagkagulat. "Nasisiraan ka na ba ng bait? Kasal? Isang sikat at masayang CEO na katulad mo magpapakasal sa isang estrangherong pumasok lang sa kwarto mo? Bakit ako papasok sa ganyang kalokohan? Dahil kailangan mo ko. At kailangan mong perang kaya kong ibigay?" Malamig at may tiwala sa sarili na sagot ni Tristan. Tinitigan niya ng matalim ang mga abuhing mata ng mga dalaga. "Alam ko ang sitwasyon mo, Colleen. Alam kong baon sa utang ang pamilya mo. Alam ko rin na kapag hindi naoperahan ng tita mo sa lalong madaling panahon, maaari mo siyang mawala." Natigilan si Colleen. Parang sinaksak ang puso niya sa katotohanan na binitawan ng lalaki. Lumapit siya sa lamesa, mariing nakakuyom ang mga palad. "Sino ka para pakialaman ang buhay ko? Pinaiimbestigahan mo ba ako? Negosyante ako, Miss Vance. Hindi ako pumapasok sa isang transaksyon nang hindi pamilyar sa aking makakasama." Banayad ngunit mapang-aping sagot ni Tristan. "Makinig ka sa mga kondisyon ko. Kapag pumirma ka, babayaran ko lahat ng utang na iniwan ng mga magulang mo at ang mga utang na naipon mo para sa ospital. Ililipat ko ang tita mo sa isang private suite dito at ako mismo ang magbabayad ng pinaka magandang doktor para sa operasyon niya."
At pagkatapos na 1 taon, kapag nag-divorce o na-annul na tayo, bibigyan kita ng sapat na pera para hindi mo na kailanganin magtrabaho habang buhay. Nanginig ang mga labi ni Colleen. Ang mga iniaalok ng lalaki ay ang mga eksaktong sagot sa kanyang mga panalangin. Gabi-gabi, ngunit alam niya walang libre sa mundong ito. Ano naman ang kapalit? Tanong ni Colleen. Pilit pinatatag ang kanyang boses. Ano ang makukuha mo sa isang peking kasal? Kailangan ko ng asawa para sa reputasyon ng kumpanya. At para tantanan ako ng pamilya ko sa mga arranged marriage, pagsisinungaling ni Tristan. Hindi niya pwedeng sabihin dito ang totoong dahilan na ito lang ang tanging babaeng nagpatahimik sa kanyang phobia. Huwag kang mag-alala, negosyo lang to. Ayoko ng totoong relasyon. At alam kong hindi mo rin ako gugustuhin. Magiging asawa ka lang sa papel sa harap ng publiko. At kapag mag-isa na tayo, hamon ni Colleen. Anong katiyakan ko na ligtas nga ako sa'yo? Tinitigan siya ni Tristan mula ulo hanggang paa, pilit na tinatago ang pananabik sa kanyang boses. May kanya-kanya tayong kwarto. Walang mangyayari sa atin na hindi mo gusto. So ano, Miss Vance? Ang buhay ng tita mo o ang pride mo? Napatitig si Colleen sa nakalapag na kontrata. Ang bawat segundong lumilipas ay bawat segundo na lumalapit ang kanyang tiyahin sa kamatayan. Malalim siyang huminga, gulong-gulo ang isip at tinalikuran ng CEO. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Pautal niyang sabi bago mabilis na lumabas ng silid. Iniwan si Tristan na may kasiguraduhan sa mga mata. Lumipas ang buong maghapon na parang isang bangungot para kay Colleen. Di siya mapakali sa tabi ng kama ng kanyang tiyahin. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan ang malamig na tinig ni Tristan at ang makapal na kontratang nakalapag sa mesa. Colleen, mahinang daeng ni Aling Elena habang dahan-dahang minumulat ang mga mata. Tita, huwag po muna kayo magsalita, kailangan ninyong magpahinga. Agarang saway ni Colleen habang hinahawakan ang kulubot at tila walang lakas na kamay ng matanda. Ang mga bill sa ospital, paano? Hirap na tanong ng matanda. Bakas ang labis na pag-aalala sa mukha. Huwag mo na akong paggastosan, anak. Hayaan mo na ako. Huwag kayong magsalita ng ganyan, tita. Gagawa ko ng paraan. Mayaman na naging pasyente ko. Sabi niya tutulungan niya tayo. Pagsisinungaling ni Colleen habang pilit pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Matapos pakinggan ng monitor na mabilis at mahinang tumitibok, lumabas muna si Colleen ng ward para kumuha ng tubig. Ngunit pagdating niya sa hallway, 3 naglalakihang lalaki na may mga tattoo sa braso ang biglang humarang sa kanyang daan. Sila ang mga tauhan ng kanilang loan shark sa kanilang lugar. Miss Vance, nasa na 300,000 utang sa tita mo. Sabi mo babayaran mo ngayong linggo. Bulyaw ng pinuno ng mga ito, dahilan para mapalingon ang ilang nurse at bisita sa ospital. Naghahanap na po ako ng paraan. Pakiusap na sa lubang tita ko, nag-aagaw buhay po siya. Wala kaming pakialam kung mamamatay siya. Ang kailangan namin ang pera. Kapag hindi mo yan binayaran bukas, sisiguraduhin namin magiging impyernong buhay mo. Isang marahas na tulak ang ginawa ng lalaki sa balikat ni Colleen, dahilan para mapaupo siya sa sahig. Bitawan mo siya, isang baritonong tinig, kasing lamig ng yelo at puno ng otoridad ang umalingaw sa dulo ng hallway. Sabay-sabay napalingon ang mga kalalakihan. Si Tristan Zachary, nakatayo to habang 2 kamay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Sa likod niya ay 4 na naglalakihang personal bodyguards na agad pinalibutan ng mga nagkakautang. Dahil sa takot sa aura ng CEO at sa dami ng guards nito, mabilis nag-atrasa ng 3 lalaki at nagmamadaling umalis ng walang nagawa. Inabot ni Tristan ang kanyang kamay kay Colleen na nasa sahig pa rin. Napatitig si Colleen sa malinis at makinis na palad ng bilyonaryo. Naalala niya ang babala nito, walang hawakan. Ngunit, bago pa man niya to tanggihan, dahan-dahan nang hinawakan ni Tristan ang kanyang braso upang tulungan siyang tumayo. Walang panginginig kay Tristan. Sa halip, isang mainit na agos ng kuryente ang dumaan sa kanyang sistema.
Dinala ni Tristan si Colleen sa balkonahe sa tuktok ng ospital kung saan tahimik at walang tao. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa bilog na buwan sa kalangitan. Nilabas ni Davis ang kontrata at isang mamahaling ballpen, tsaka ito nilapag sa railing ng balkonahe. Ito na, ang huling pagkakataon. Natatanungin kita, Colleen? Seryosong sabi ni Tristan habang nakatitig sa mga abuhing mata ng dalaga na basang-basa ng luha. Pumirma ka at poprotektahan kita. Walang sino mang pwedeng humawak o manakit sa'yo simula ngayong gabi. Nanginig ang mga kamay ni Colleen habang pinatutuyo ang kanyang mga luha. Tiningnan niya ang buwan, tsaka binalingan ang lalaking nasa harap niya. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang mga mata nito ay tila nagmamakaawa sa parang hindi niya maunawaan. Siguraduhin mo lang na walang nakakaalam na peke ito at walang pakialam sa personal na buhay kapag tapos na ang mga oras ng pagpapanggap. Matigas, ngunit gumuho ang boses na sabi ni Colleen. Asahan mo, sagot ng CEO. Dahan-dahang dinikit ni Colleen ang dulo ng panulat sa papel. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, sinulat niya ang kanyang buong pangalan. Sa bawat hagod ng pluma, alam ni Colleen, binibenta niya ang kanyang katawan. Ngunit, kapalit nito ang buhay ng tayong pamilya na natitira sa kanya. Opisyal na siyang naging pretend wife ng pinakamailap at pinakamalamig na bilyonaryo sa bansa. Kinaumagahan isang marangyang itim na kotse ang sumundo kay Colleen sa ospital matapos may patupad ang unang bahagi ng kasunduan. Mabilis nalipat si Aling Elena sa isang pribadong ICU suite na may mga pinakamagagandang kagamitan at personal na doktor. Habang papasok ang sasakyan sa naglalakihang gintong gate ng mga Zachary, di mapigilan ni Colleen ang mamangha at kabahan. Ang mansyon ay tila isang palasyo sa gitna ng malawak na hardin ng mga rosas. Pagkababa niya, pinalibutan agad siya ng mga katulong na yumuyuko bilang paggalang. Magandang umaga, Madam Colleen. Ako po si Manang Celia, ang mayordoma rito, bati ng isang matandang babae na may magiliw ng ngiti. Ihahatid ko na po kayo sa inyong silid. Dinala si Colleen sa ikalawang palapag. Laking gulat niya na makitang magkahiwalay ang silid nila ni Tristan. Ang kwarto niya konektado lamang sa silid ng CEO sa pamamagitan ng isang malaking sliding door na gawa sa frosted glass. Ngunit may sarili tong susi at kandado. Ito po ang bili ni Sir Tristan, Madam. Mahigpit niya pong pinagbabawal ang pagpasok sa kanyang silid nang walang pahintulot. At tandaan niyo po ang unang panuntunan, maging maingat sa pagkilos, iwasan ang biglaang paghawak sa kanya kapag kayong dalawa lang magkasama. Paalala ni Manang Celia bago to umalis. Nakahinga ng maluwag si Colleen. Mabuti naman sa isip niya. Akala niya mapipilitan siyang makihati ng kama sa isang lalaking halos di naman niya kakilala. Makalipas ang buong maghapon na hindi niya nakikita si Tristan dahil abala to sa kumpanya. Pagsapit ng gabi, dahil sa labis na pagkainip at gutom, nagpasya si Colleen na bumaba at pumunta sa malawak na kusina ng mansyon. Ayaw niyang mag-utos sa mga katulong dahil hindi siya sanay na pinagsisilbihan. Naghanap siya ng mga sangkap sa malaking refrigerator at nagpa siyang magluto na simpleng sabaw ng manok na may halong mga sariwang gulay. Ang paborito niyang lutuin kapag nakakaramdam siya ng stress. Habang kumukulo ang sabaw, ang bango ng luya at manok ay humalimuyak sa buong kusina. Di niya alam kararating lang ni Tristan galing sa isang mahabang board meeting. Pagod na pagod ang CEO at nakakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Habang naglalakad sa hallway, naamoy niya ang masarap na luto na pamilyar, ngunit matagal nang nawala sa kanyang mansyon. Sumunod siya sa amoy hanggang sa makarating sa kusina. Doon nakita niya si Colleen. Nakapusod ang platinong blonde na buhok, may suot na simpleng apron at masayang hinahalo ang niluluto habang humuhuni. Sa panonood sa kanya, tila unti-unti napawi ang pagod ni Tristan. Subalit nang pabalik na si Tristan sa kanyang silid, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo. Ang kanyang paningin ay nag-blur at ang mga alaala ng kanyang madilim na karaan. Ang mga boses ng mga taong kumidnap sa kanya nung bata pa siya ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Isang matinding panik ang biglang sumumpong sa kanya. Huminto ang kanyang paghinga at napahawak siya sa pader habang nanginginig ang buong katawan. Tristan? Narinig ni Colleen ng mahinang kalabog sa labas ng kusina. Bitbit ang isang basong tubig, dali-dali siyang lumabas at nakitang CEO sa po ang kanyang dibdib, namumutla at halos hindi makahinga. Wag kayong lumapit. Pautal na ungal ni Tristan, pilit na itinataboy ang multo ng kanyang nakaraan. Ngunit bilang isang nurse hindi na naig kay Colleen ang takot o mga panuntunan sa kontrata. Ang nakikita niya ngayon isang pasyenteng nangangailangan ng tulong. Binaba niya ang baso at mabilis na lumapit kay Tristan. Bago pa man makaiwas ang lalaki, binalot ni Colleen ang kanyang mga braso ang nanginginig na katawan ni Tristan. Niyakap siya nito na mahigpit mula sa likod habang ang kanyang mukha ay sumandal sa matikas na likod ng CEO. Huminga ka ng malalim. Tristan, nandito ako. Ligtas ka. Malumanay at may otoridad na bulong ni Colleen, gamit ang boses na madalas nang ginagamit sa mga pasyenteng may trauma. Sundan mo ang paghinga ko. In, out. Sa unang segundong naramdaman ni Tristan ang yakap, nanigas ang kanyang buong katawan. Inasahan niyang masusuka siya o hihimatayin sa takot. Ngunit sa halip na dumi ang amoy ng mga rosas mula kay Colleen at ang init ng katawan nito ang tuluyang nagpatahimik sa mga boses sa kanyang ulo. Dahan-dahang pinaluwag ni Tristan ang kanyang nakakuyom na kamao. Huminto ang kanyang pahinginig at sa unang pagkakataon, sumandal siya sa yakap na isang babae. Doon, sa gitna ng tahimik na hallway na patunay ni Tristan ang isang bagay na babago sa kanilang dalawa. Si Colleen nga ang kanyang natatanging lunas at hindi niya na ito papakawalan. Isang linggo matapos na nangyari sa kusina, naging abala ang buong mansyon. Darating ang gabi ng taunang Zachary Group Gala, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga elite, negosyante at media sa buong bansa. Ito ang piniling pagkakataon ni Tristan upang opisyal ay pakilala si Colleen sa buong mundo bilang kanyang asawa. Sa loob ng kanyang silid, nakatitig si Colleen sa salamin habang inaayusan ng mga tanyag na stylist. Suot niya ang isang pasadyang emerald green silk gown na bumagay sa kanyang abuhing mga mata at ang kanyang platinong blonde na buhok na kaapdo na naglantad sa kanyang maputing leeg. Isang simpleng diamanting kwintas na nagkakahalaga ng milyon-milyon ang nakapulupot sa kanyang leeg. Isang regalo mula kay Tristan. Bumukas ang sliding door at niluwan nito si Tristan Zachary. Suot ang kanyang itim na tuxedo. Mukha siyang isang hari. Natigilan ng bilyonaryo nang magtama ang kanilang mga paningin sa salamin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tristan ang kanyang kontratang asawa ay may kagandahang kayang magpaluhod ng sino mang lalaki. Handa ka na ba, Colleen? Tanong ni Tristan. Pilit pinananatili ang kanyang malamig na ekspresyon. Kinakabahan ako, Tristan. Di ako sanay sa ganito. Pag-amin ni Colleen habang inaayos ang dulo ng kanyang gown. Baka magkamali ako sa harap ng mga kamera? Lumapit si Tristan at huminto sa likod niya. Huwag kang mag-alala. Ang kailangan mo lang gawin, manatili ka sa tabi ko at tandaan mo sa harap ng ibang tao, mahal natin ang isa't isa. Pagdating nila sa Grand Ballroom na isang 5 buhangang hotel, sinalubong sila na nakakasilaw ng mga flash ng kamera at bulong-bulungan ng mga alta sosyedad. Sabik ang media na makitang babaeng nakabihag sa mailap at malamig na CEO. Mr. Zachary, sino pong magandang dalagang kasama ninyo? Sigaw na isang reporter. Inakbayan ni Tristan si Colleen sa kanyang bewang. Sa hawak na iyon, walang panginginig ang CEO. Sa halip, naramdaman ni Colleen ng proteksyon sa bawat marahang diin ng palad nito. Everyone, I want you to meet my wife, Colleen Vance Zachary. Anunsyo ni Tristan sa kanyang baritonong boses na umalingaw sa buong bulwagan. Nagsimula ang chismis at inggit sa paligid. Sa isang sulok nakatayo ang mag-inang Samantha at Tonyo Victoria, ang pamilyang matagal nang naghahangad na maikasal si Samantha kay Tristan para sa kanilang negosyo. Isang walang kwentang babae mula sa kung saan naging asawa ng isang Zachary? Imposible. Pang-aalipusta ni Samantha habang mariing hinahawakan
ang kanyang baso ng champagne. Nang pansamantalang umalis si Tristan upang batiin ang ilang investors, agad sinamantala ni na Samantha ang pagkakataon. Lumapit sila kay Colleen na kasalukuyang nakatayo malapit sa buffet table. So, ikaw palang asawa. Nakataas ang kilay na sabi ni Samantha habang tinititigan si Colleen mula ulo hanggang paa. Saan ka ba galing na basurahan, Miss Vance? Balita ko isang hamak na caregiver ka lang ng tita mong naghihingalo. Magkano bang hiningi mo kay Tristan para magpanggap na asawa niya? Nairita si Colleen, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang poise bilang isang nurse na sanay sa mahihirap na sitwasyon. Kung ano mang estado sa buhay ko noon, wala na kayong pakialam doon, miss. Ang mahalaga, ako ang asawang pinili ni Tristan ay harap sa lahat ngayong gabi. Aba, sumasagot ka pa. Susubukan sana ni Samantha na itapon ang hawak itong red wine sa gown ni Colleen, ngunit isang matigas at malaking kamay ang biglang sumalo sa braso ni Samantha. Subukan mong ituloy yan, Samantha, at sisiguraduhin kong bukas na bukas din babagsak ang kumpanya ng pamilya mo. Banta ni Tristan nakakarating lamang. Ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit. Mabilis binitawan ni Tristan ang braso ni Samantha na tila ba nandidiri at agad na humarap kay Colleen. Sa harap ng lahat ng mga besita at tanyag na tao na nakatitig sa kanila, hinawakan ni Tristan ang mukha ni Colleen. Nilapit ang kanyang labi at inalikan ng dalaga ng mariin at puno ng emosyon. Ang buong ballroom ay napasinghap. Ang eksenang yon, ang malamig na CEO na humalik ng buong pagsinta sa kanyang bagong asawa ay agad nakuna ng mga kamera at naging pangunahing balita na nagtrending sa buong bansa sa loob lamang ng ilang minuto. Habang magkalapat ang kanilang mga labi, naramdaman ni Colleen ang mabilis sa tibok ng puso ni Tristan. At sa unang pagkakataon, nagtanong siya sa kanyang sarili kung pagpapanggap pa nga bang lahat ng ito. Kinabukasan, kahit pa naging laman ng mga balita at social media ang kanilang trending na halik, kailangan bumalik ni Colleen sa universidad. Huling semestre niya na sa kursong nursing at pagaman bayad na ang kanyang matrikula, salamat sa kontrata, nais niya pa rin makuha ang kanyang diploma sa sarili niyang pagsisikap. Colleen! Napalingon si Colleen sa parking lot ng universidad nang marinig ang isang pamilyar na boses. Si Ethan. Si Ethan ang kanyang masugid na manliligaw at tapat na kaibigan mula pa nung unang taon niya sa kolehiyo. Siya rin ang palaging tumutulong sa kanya kapag nagkakahandaan siya ng mga requirements para sa ospital. Ethan, bati ni Colleen, may bakas ng pilit ng ngiti. Totoo ba ang mga nakikita ko sa balita, Colleen? Bakas ang lungkot at labis na pagkabigo sa mga mata ni Ethan habang hawak ang isang dyaryo na may mukha ni Tristan at Colleen. Kasal ka na sa isang bilyonaryo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo namang handa akong tumulong sa iyo sa kahit anong paraan. Pasensya na, Ethan. Masyadong mabilis sa mga nangyari. Paghingi ng paumanhin ni Colleen. Hindi niya po pwedeng sabihin ang tungkol sa kontrata kahit kanino. Ngunit maayos ang kalagayan ko ngayon. Huwag ka nang mag-alala. Hapon na matapos ang huling klase ni Colleen. Dahil sa biglaang buhos ng malakas na ulan, nag-alok si Ethan na ihatid siya gamit ang lumang kotse nito. Noong una, tumanggi si Colleen, ngunit dahil sa kawalan ng masasakyan at sa pag-aalala sa kanyang mga gamit, napilitan siyang pumayag. Samantala, sa loob na isang mamahaling itim na Rolls Royce na nakaparada sa tapat ng gate ng universidad, madilim ang mukha ni Tristan. Kanina pa siya naghihintay kay Colleen. Balak na sana itong isabay pa uwi matapos ang kanyang trabaho. Subalit, ang nadatnan niya ay isang eksenang nagpasingit ng kakaibang sakit sa kanyang dibdib. Nakita niya si Colleen na nakangiti habang pababa sa kotse ng isang hindi kilalang lalaki. Nakita pa niya kung paano hinawakan ng lalaki ang balikat ni Colleen upang payungan to hanggang sa makapasok sa waiting shed. Isang matinding emosyon na hindi kailanman pamilyar kay Tristan. Ang pagsiselos, ang biglang nagpabilis ang tibok ng kanyang puso at nagpakuyom sa kanyang mga kamao. Pagkarating sa mansyon, di pinansin ni Tristan si Colleen. Dumiretso siya sa malawak na library at doon nag-isa habang nakapatay ang mga ilaw.
Tanging liwanag lang ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay buhay sa silid. Naramdaman ni Colleen ang kakaibang lamig ng aura ng CEO kaya naman hinanap niya ito. Nang makitang bukas ang pinto ng library, dahan-dahan siyang pumasok. Tristan, bakit ka narito sa dilim? May problema ba sa kumpanya? Tanong ni Colleen habang naglalakad pa itaas. Sa isang iglap, bago pa man makahakbang muli si Colleen, tumayo si Tristan mula sa kanyang upuan. Lumapit at marahas na sinandal si Colleen sa malapit na estante ng mga libro. Kinulong niya ang dalaga gamit ang kanyang dalawang kamay sa magkabilang gilid nito. Tristan, napasinghap si Colleen sa lapit ng kanilang mga mukha. Naramdaman niya ang mainit at mabilis na paghinga ng lalaki. Sinong lalaking naghatid sa'yo? Tanong ni Tristan. Ang boses ay mababa, paos at puno ng pagpipigil ng galit. Kaibigan ko lang si Ethan, Tristan. Tsaka umuulan kaya hindi mo ba naisip ang delikadesa, Colleen? Putol ni Tristan sa kanyang paliwanag. Asawa kita. Kahit sa papel lang dala mong apelyido ko. Ayoko na makikita kang sumasakay sa kotse ng ibang lalaki at kumingiti sa harap nila. Nainis din si Colleen sa narinig. Peke lang ang kasal natin, Tristan. Nakasaad sa kontrata na walang pakialaman sa personal na buhay. Peke ang kontrata, Colleen. Ngunit ang kasal natin, legal. Hiyaw ni Tristan. Bago dahan-dahang dinikit ang kanyang noo sa noo ni Colleen. Nawala ang galit sa kanyang boses. Napalitan to ng isang pakiusap na tila ba nanggagaling sa isang sugatang bata. Huwag kang titingin sa iba. Kapag kasama mo ko, sa akin ka lang dapat tumingin. Napatitig si Colleen sa mga mata ni Tristan sa dilim. Ang matitigas itong pader tila nagkakaroon na ng lamad at sa pagkakataong to, hindi ng phobia ang dahilan kung bakit ayaw siyang pakawalan ng bilyonaryo, kundi ang isang bagay na pilit itong tinatanggi. Sa sumunod na mga araw, tila bumalik sa dati ang pakikitungo ni Tristan. Naging abala to sa kumpanya, tila umiiwas sa naging insidente sa library, ngunit hindi na naging tahimik ang mansyon para kay Colleen. Madalas na nang naririnig ang ubo ni Tristan mula sa kabilang kwarto at ang mabibigat na yabag nito na tila ba hihimatay na sa pagod. Isang gabi, malakas ang ulan at kumukulog ng malakas. Nagising si Colleen dahil sa isang kakaibang kutob. Lumabas siya ng kwarto at nakita bukas ang pinto ng kwarto ni Tristan. Pumasok siya at bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na eksena. Si Tristan nakahiga sa kama, balot ng kumot, ngunit nanginginig ang buong katawan nito dahil sa taas ng lagnat. Tristan! Tristan, gising! Tawag ni Colleen. Dahan-dahang minulat ni Tristan ang kanyang mga mata. Maputla ito at ang kanyang mga labi, tuyot na tuyot. Umalis ka, Colleen. Baka makahawa ako. Baka ano pang magawa ko? Bulong nito. Tila delirium na sa taas ng lagnat. Bilang isang nursing graduate, alam ni Colleen, hindi niya po pwedeng pabayaan ng pasyente. Tumigil ka. Pasyente kita ngayon, hindi asawa o boss. Sa kabila ng gynophobia ni Tristan, nang hawakan ni Colleen ang kanyang noo upang suriin ang temperatura, hindi sumumpong ang panic attack nito. Sa halip, dahil sa kahinaan, tila hinahanap pa ng katawan ni Tristan ang paghawak ng dalaga. Buong magdamag na hindi natulog si Colleen. Kumuha siya ng palanggana na may maligamgam na tubig at bimpo para punasan ang katawan ni Tristan. Bawat pagpunas niya sa matitikas sa dibdib ng bilyonaryo, nararamdaman niya matinding init na nanggagaling dito. Bakit? Bakit mo ko inaalagaan? Tanong ni Tristan sa gitna ng kanyang pagkakahimbing. Habang hinahawakan nito ang kamay ni Colleen at ipinapatong sa kanyang pisngi. Dahil tungkulin ko, maikling sagot ni Colleen. Bagaman alam niyang git pa ron ang nararamdaman niya. Hindi lang to tungkulin, bulong ni Tristan bago to nakatulog ng mahimbing. Habang pinapanood ni Colleen ang payapang mukha ng lalaking natutulog, napansin niya ang mga pilat sa likod ng mga balikat ni Tristan. Mga bakas ng nakaraan na hindi pa nito binabahagi. Doon niya napagtanto na sa ilalim ng pagiging matapang at malamig na CEO, may isang Tristan na sagutan at naghahanap ng kalinga. Pagdating ng madaling araw, bumaba na ang lagnat ni Tristan. Nang magising ito, nakita niya si Colleen nakayuko sa gilid ng kama, tulog na sa sobrang pagod.
Dahan-dahan hinaplos ni Tristan ang buhok ng dalaga. Tinitigan to ng may paghanga at pagmamahal na sa unang pagkakataon hindi niya na kayang itanggi. Ano ba ang ginawa mo sa akin, Colleen? Tanong ni Tristan sa sarili. Dati, takot ako sa hawak ng babae, pero ngayon ikaw lang gusto kong humawak sa akin. Dahan-dahan, binuhat ni Tristan si Colleen at nilipat sa kama, saka to kinumutan ng maayos. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot na makatulog sa tabi ng isang babae. Sa halip, naramdaman niya ang isang kapanatagan na matagal niya nang hinahanap sa loob ng mahabang panahon. Mula ng gabing magkasakit si Tristan, tuluyan ang gumuho ang pader sa pagitan nilang dalawa. Ang dating malamig at supladong CEO ay tila nagbago ang anyo. Hindi niya na pinalalampas ang pagkakataon na makasama si Colleen kahit pa sa gitna ng kanyang abalang schedule sa kumpanya. Isang tanghali, laking gulat ng mga estudyante at propesor sa universidad nang pumarada ang isang barangyang Rolls-Royce sa tapat ng nursing building. Bumaba rito si Tristan, suot ang kanyang business suit ngunit walang kasamang bodyguards. Bitbit niya ang mamahaling paper bag mula sa isang sikat na restaurant. Tristan, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Colleen nang madatna ng lalaki sa labas ng kanyang classroom. Pinagtitinginan na sila ng lahat. Naisip ko lang na baka hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Kaswal na sagot ni Tristan, ngunit may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Sabayan mo akong kumain sa kotse. Walang magawa si Colleen kundi sumunod upang maiwasan ang lalong pag-uusisa ng mga tao. Sa loob ng sasakyan, habang magkatabi silang kumakain, napansin ni Colleen ang unti-unting pagbabago ng lalaki. Mas madalas na itong magkwento tungkol sa kanyang araw at mas madalas na rin sumilay ang mga ngiti sa labi nito habang pinapanood siyang magsalita. Pagsapit ng gabi, pagbalik nila sa mansyon bigla, bumuhos sa isang napakalakas na bagyo. Kasunod ay isang malakas na kulog at sa isang iglap namatay lahat ng ilaw sa buong mansyon. Nagkaroon ng kabuoang blackout. Sa loob ng kanyang kwarto napasigaw si Colleen. Nabitawan niya ang kanyang mga libro at napaupo sa sulok ng kama habang nanginginig ang buong katawan at mabilis ang paghinga. May matinding nyctophobia o takot sa dilim si Colleen dahil sa isang trauma ng bata pa siya kung saan nakulong siya sa isang madilim at masikip na cabinet matapos pasukin ng mga magnanakaw ang kanilang bahay. Colleen! Kasabay ng pagbukas ng glass sliding door, ang pagbagsak ni Tristan na may hawak na flashlight. Agad niyang narinig ang mabilis at gulugulong paghinga ng dalaga. Sa pagkakataong to, binaligtad ang mundo. Si Tristan naman ang lumapit upang maging tagapagligtas. Binaba niyang flashlight sa sahig upang magbigay ng banayad na liwanag sa silid. Tsaka siya umakyat sa kama at mariing niyakap si Colleen. Nandito ako, Colleen. Huwag kang matakot. Dilim lang to, bulong ni Tristan habang hinaplos ang platinong blonde na buhok ng dalaga. Sinandal niya ang ulo ni Colleen sa kanyang malawak na dibdib. Niyakap na mahigpit ni Colleen ang bewang ni Tristan, pilit na kumakapit sa natatayang lakas na meron siya sa sandaling iyon. Ang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ni Tristan ang unti-unting nagpabalik sa kanyang wisyo. Huwag mo kong iiwan sa dilim. Pakiusap? Nauutal na pakiusap ni Colleen habang may mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga abuhing mata. Hinding-hindi kita iiwan, sagot ni Tristan, may kalakip na pangako na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuhat si Colleen patungo sa kanyang sariling kwarto, kung saan mas malaki ang kama at mas ligtas ang pakiramdam. Doon, sa ilalim ng nag-iisang kumot sa gitna ng bagyo, magkayakap silang natulog. Sa bawat tibok ng kanilang mga puso na tila nagkakasundo, alam nilang dalawa na hindi lang to basta negosyo o kontrata. Ang pag-ibig, dahan-dahan nang pumasok sa kanilang mga buhay nang hindi nila namamalayan. Kinaumagahan, bumalik na ang kuryente sa mansyon. Ngunit ang init ng yakap ni Tristan mula sa nakarang gabi ay tila nanatili sa sistema ni Colleen. Habang magkasabay silang nag-aalmusal sa dining table, isang hindi inaasahang tunog ng busina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan.
Bumukas ang malalaking pinto ng mansyon. Pumasok ang isang matandang lalaki na may hawak na baston. May matikas tong tindig, mapanuring mga mata at isang aura na kasing bigat ng kay Tristan. Si Don Fernando Zachary, ang lolo ni Tristan at ang tunay na patriarch ng pamilya Zachary. Lolo, seryosong bati ni Tristan habang tumatayo upang magbigay galang. Hindi niyo sinabing darating kayo? Kung hindi ako biglang darating, hindi ko malalaman kung ano ang totoo sa mga balita. Malamig ang boses ng matanda habang nakatitig kay Colleen. Kaya ka biglang nagpakasal, Tristan? Dahil sa babaeng ito? Kinabahan si Colleen, ngunit tumayo siya at magalang na bumati. Magandang umaga po, Don Fernando. Ako po si Colleen. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Kilala ni Don Fernando ang kanyang apo. Alam niya ang phobia nito sa mga babae na matagal nang naging hadlang sa pagpapatuloy ng kanilang lahi. Kaya naman malaki ang kanyang hinala na ang biglaang kasal na ito ay ang isang moro-moro lamang upang takasan ang arranged marriage kay Samantha. Colleen. Ha? Ngumiti na mabait ang matanda. Davis, dalhin mo ang mga gamit ko sa guest room. Mananatili ako dito sa mansyon sa loob lang ng 1 linggo. Gusto kong makilala ng lubusan ng aking bagong apo at makita kung gaano katotoo ang pagsasama ninyo. Nagkatinginan sina Tristan at Colleen, isang matandang pagsubok ito. Dahil sa pagdating ng matanda, agad na nagpulong ang dalawa sa library. Kailangan nating lumipat sa iisang kwarto. Diretsang sabi ni Tristan habang nakahawak sa kanyang panga. Matala si Lolo. Kapag nalaman niyang magkahiwalay tayo ng silid, iisipin niya, peke ang kasal at gagawa siya ng paraan para sirain ang kasunduan natin. Pero magkasama tayo sa iisang kama, tanong ni Colleen. Habang nararamdaman ng biglang pag-init sa kanyang mga pisngi, ito lang ang paraan, Colleen. 1 linggo lang, pakiusap ng CEO. Nang gabing yon matapos sa isang nakakapanginig na hapunan kasama si Don Fernando habang walang tigil sa pagtatanong tungkol sa kanilang nakaraan. Pumasok na sina Tristan at Colleen sa master's bedroom. Binalot ng matinding tensyon ng silid, nakalatag ang isang naglalakihang king-size bed sa gitna. Humiga si Colleen sa kanang bahagi, halos nakadikit na sa dulo ng kama dahil sa hiya, habang si Tristan naman humiga sa kaliwang bahagi. Colleen, tawag ni Tristan sa dilim. Masyado kang malayo. Kapag pumasok ang mga katulong o si Lolo bukas ng maaga at makitang ganyan ang posisyon natin, mahahalata nila. Dahan-dahan, gumapang si Colleen pa itaas, hanggang sa ilang pulgada na lamang ang distansya niya mula kay Tristan. Sa sobrang lapit nila, nararamdaman niya ang hininga ng lalaki at ang matigas itong maskuladong braso. Sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang mahinang yabag sa labas ng pinto. Ang lolo ni Tristan, tila ba sinisigurado kung may nangyari nga sa loob. Upang mapanindigan ang pagpapanggap, biglang dinala ni Tristan si Colleen sa kanyang bisig. Inilapit niya ang katawan ng dalaga sa kanya habang ang Titi Colleen ay pumatong sa kanyang balakang. Isang nag-uumapaw na chemistry at kuryente ang dumaan sa kanilang dalawa. Narinig ni Colleen ang mabilis sa tibok ng puso ng bilyonaryo na tila ba sumasayaw sa parehong ritmo ng sa kanya. Magpanggap ka lang natulog, bulong ni Tristan habang kanyang labi ay halos sumayad sa tenga ni Colleen. Ngunit sa gabing yon, habang magkadikit ang kanilang mga katawan sa ilalim ng isang kumot, alam ng dalawa ng pagsubok na ito ng matanda ay hindi lang basta pagpapanggap. Ito ay dahan-dahang nagiging isang katotohanan na pareho nilang kinatatakutan ngunit lihim na hinahangad. Pangatlong gabi na ng pananatili ni Don Fernando sa mansyon, bagamat unti-unti nang nasasanay sina Tristan at Colleen sa setup sa isang kwarto, ang tensyon sa pagitan nila ay patuloy na nag-uumapaw. Nang gabing yon matapos ang isa na namang mapanuring hapunan kasamang matanda, maagang umakyat ang dalawa. Umapo si Colleen sa gilid ng kama habang nagsusuklay ng kanyang kulay platinong blonde na buhok.
Si Tristan naman nakatayo sa may bintana, malalim ang iniisip at may hawak na baso ng scotch. Tristan, basag ni Colleen sa katahimikan. Ayos ka lang ba? Kanina mo pa hindi pinapansin ang lolo mo. Binaba ni Tristan ang baso na humarap sa kanya. May bakas sa matinding pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Isang ekspresyon na bihirang makita sa isang makapangyarihang CEO. Lumapit siya at tumupo sa tabi ni Colleen sa kama. May mga gabi lang talaga na bumabalik ang lahat. Paos ang tinig ni Tristan. Ang alin? Malumanay na tanong ni Colleen habang itinatabi ang kanyang suklay. Bilang isang nurse, naramdaman niya na kailangan ng lalaki ng makikinig. Ang dahilan kung bakit ka natatakot sa hawak ng babae? Huminga ng malalim si Tristan. Tinitigan ang sariling mga palad na dahan-dahang nangangadog. Nung 10 taong gulang ako, kinidnap ako. Ang utak ng krimen walang iba kundi ang mismong stepmother ko. Isang babae na akala ko pangalawa kong ina. Napasinghap si Colleen. Otomatikong napahawak sa kanyang dibdib. Kinulong ako dito sa isang madilim na silid sa loob ng 2 buwan. Pagpapatuloy ni Tristan. Ang boses ay puno ng pait. Araw-araw, pinapahirapan ako ng mga kasabot niyang kababaihan upang pilitin si Lolo na ilipat lahat ng shares ng kumpanya sa pangalan nila. Tuwing hahawakan nila ako noon kasunod noon, sakit, latigo at gutom. Nang mailigtas ako ng mga pulis, huli na ang lahat. Ang bawat hawak na isang babae naging katumbas na ng panganib at dumi sa utak ko. Tumitig si Tristan kay Colleen. Ang mga mata nangingilid ang luha. Kaya nang magising ako sa hotel na kasama ka at malamang wala akong nararamdamang takot o dumi, nalaman kong ikaw ang naiiba. Colleen? Naiyak si Colleen sa narinig. Hindi niya akalain na ang isang perpektong bilyonaryo ay nagtatago ng ganon katinding sugat sa kanyang pagkatao. Sa udyok ng kanyang puso, kusang tinaas ni Colleen ang kanyang kamay. Dahan-dahan hinawakan ng magkabilang pisngi ni Tristan na itaon ang hininga ni Tristan. Ngunit hindi siya umiwas. Ang mga palad ni Colleen malambot, mainit, puno ng kalinga. Nandito na ako ngayon, Tristan. Emosyonal na sabi ni Colleen habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Hindi na kita hahayaan na masaktan muli ng nakaraan mo. Sa sandaling yon, habang ang mga abuhing mata ni Colleen ay sumasalamin sa katapatan, napagtanto ni Tristan na isang bagay. Di lang palalunas sa kanyang phobia ang dalaga, unti-unti niya lang minamahal si Colleen Vance, higit pa sa kanyang sariling buhay. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Colleen na nasa kanyang pisngi. Inalika ng palad nito at marahang sinandal ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Habang kanilang mga hininga ay nag-iisa sa dilim. Matapos ang ilang linggo ng pagsubok, umalis din si Don Fernando sa mansyon na may malaking ngiti sa mga labi. Kontento ang matanda na totoong nagmamahalan ang kanyang apo at ang bagong asawa nito. Ngunit ang tagumpay na ito, nina Tristan at Colleen, ang naging mitsa ng mas matinding puot para sa pamilyang nagnanais na pabagsakin sila. Sa isang marangyang subdivision sa Maynila, magkasamang nagpapanik sina Samantha at ang kanyang inang si Doña Victoria. Hindi ako papayag na ang basurang caregiver na yan ang magbamana ng lahat ng yaman ng mga Zachary. Dapat akong nasa posisyon niya. Galit na sigaw ni Samantha habang tinatapon sa mga mamahaling unan ang kanilang sala. Huwag kang mag-alala, anak. May kasamang ngiti sa mga labi ni Doña Victoria. May nakuha akong dokumento sa lamesa. Laking gulat at tawa ni Samantha nang mabasa ang pamagat. Contract Marriage Agreement. Naroon ang pirma ni Tristan at Colleen. Kasama na ang lahat ng kondisyon at ang halaga ng pera kapalit ng pagpapanggap. Kinabukasan, habang nasa universidad si Colleen para sa kanyang huling exam, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang text message. Kung gusto mong manatiling ligtas ang tita mo sa ospital, pupunta ka sa rooftop ng Arts Building ngayon. Huwag kang magkakamali na magsumbong kay Tristan. Kinabahan si Colleen.
Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang tiyahin, dali-dali siyang umakyat sa rooftop ng gusali. Doon, nadatan niya si Samantha ang nakatayo, suot ang isang mamahaling designer dress. May hawak na envelope at may mapang aping ngiti. Samantha, seryosong bati ni Colleen. Ano ang kailangan mo sa akin? Masyadong matapang para sa isang peking asawa. Tawa ni Samantha, sabay hagis ng envelope sa tapat ng mga paa ni Colleen. Nang buksan to ni Colleen, parang gumuho ang mundo niya. Ang kopya ng kanilang kontrata. Paano? Bulong ni Colleen. Namumutla at nanginginig ang mga kamay. Hindi mahalaga kung paano ko nakuha yan, Miss Vance. Paglapit ni Samantha, ang mga mata puno ng puot. Ang mahalaga, kapag pinakita ko to sa media at kay Don Fernando bukas, masisira ang reputasyon ng Zachary Group. Babagsak ang mga stocks si Tristan at baka atakihin sa puso ang lolo niya dahil sa pandaraya ninyo. Pakiusap, Samantha. Huwag mong isasali si Tristan dito. Ako na lang. Pagmamakaawa ni Colleen. Habang ang mga luha nagsisimulang pumatak sa kanyang mga abuhing mata. Alam niya, kung may isang bagay mang pinakamahalaga kay Tristan, ito ay ang kumpanya ng kanyang lolo. Madali lang naman ang gusto ko. Malamig na utos si Samantha. Iwan mo si Tristan. Umalis ka sa buhay niya ng walang ingay bago sumapit ay ka-6 na buwan ng kasal ninyo sa susunod na linggo. Kapag nalaman kong kasama ka pa rin niya, sisiguraduhin ko, bukas na bukas din, nasa front page na ito ng lahat ng pahayagan. Naiwan mag-isa si Colleen sa rooftop habang umiiyak sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Tumingin siya sa kanyang singsing. Mahal na mahal niya si Tristan. Ngunit dahil sa pagmamahal na iyon, handa siya na magpakasakit upang protektahan ang lalaki na nagligtas sa kanyang buhay. Nagpa siya si Colleen, kailangan niya nang ihanda ang kanyang sarili sa pag-alis. Isang linggo ang mabilis na lumipas matapos ang pagbabanta ni Samantha para kay Colleen. Ang bawat araw na dumadaan ay tila ba bawat patak ng luha na pilit niyang tinatago kay Tristan. Mas naging maalaga siya sa CEO. Pinagluluto niya to ng paborito nitong pagkain. Inaayos sa mga korbata nito bago pumasok sa trabaho. At gabi-gabi, habang nasa isang out-of-town business conference si Tristan sa Tagaytay, sinimulan na ni Colleen ang kanyang plano. Madam Colleen, bakit po niyo iniimpake ang mga gamit ninyo? Takot at nagtatakang tanong ni Manang Celia nang madatna ng dalaga sa kwarto. Pilit nang umiti si Colleen habang pinatutuyo ang kanyang mga luha. Manang, tapos na po ang kontrata ko rito. Pakiusap po. Huwag po kayo maingay kay Tristan hanggang bukas ng umaga para sa ikakabuti niya ito. Isang simpleng maleta lamang ang dinala ni Colleen. Ang mismong maleta na bitbit niya noong unang gabi ng pagpasok niya sa mansyon. Walang anumang mamahaling alahas o damit na binili ni Tristan ang kanyang kinuha. Bago pa tuluyang lumabas, lumapit siya sa kama. Dahan-dahang inubad ang gintong singsing ng kanilang kasal at pinatong to sa ibabaw ng unan kasama isang maikling sulat. Kinaumagahan, masiglang pumasok si Tristan sa mansyon. Maaga niyang tinapos ang conference dahil sabik na sabik siyang makita ang kanyang asawa. May bitbit pa siyang isang mamahaling bouquet ng mga sariwang rosas. Colleen, I'm home! Tawag ni Tristan habang paakyat sa hagdan. Ngunit walang sumasagot. Sinalubong siya na nakabibinging katahimikan. Binuksan niya ang sliding door ng kwarto ni Colleen at doon, bumandha sa kanya ang isang malinis, maayos at tila abandonadong silid. Wala nang pamilyar na gamit ng dalaga. Bumilis ang tibok ng puso ni Tristan, ngunit sa pagkakataong to hindi dahil sa phobia, kundi dahil sa matinding takot na mawala ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Lumapit siya sa kama, nakita ang makinang na singsing. Sa tabi nito ay ang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Salamat sa lahat, Tristan. Tapos na ang utang ko at libre ka na sa kontrata. Alagaan mong sarili mo, Colleen. Parang gumuho ang mundo ng makapangyarihang CEO. Nabitawan niyang hawak na bouquet ng mga rosas. Nagkalat ang mga talulot nito sa sahig tulad ng nadurog niyang puso. Galit, sakot at takot ang sabay-sabay na namayani sa kanyang sistema. Hindi maaari to.
Pautal na ungal ni Tristan habang mahigpit na kinukuyom ang sulat sa kanyang palad. Mabilis siyang bumaba sa sala kung saan nag-iiyakan ng mga katulong. Agad niyang tinawagan si Davis sa kanyang cellphone. Ang boses nanginginig sa galit at desperasyon. Davis, hanapin niyo siya. Gamitin ninyo lahat ng ari-arian ko. I-trace niyo lahat ng CCTV sa terminal, airport o ospital. Mahanap niyo lang ang asawa ko. Kapag hindi niyo siya nahanap, huwag na kayong babalik sa akin. Sigaw ni Tristan habang ang mga luhang matagal nang hindi pumapatak mula sa kanyang mga mata, tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Napaupo ang bilyonaryo sa sahig ng kanyang marangyang mansyon sa buong kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon na pagtanto ni Tristan na lahat ng kayamanan at kapangyarihan niya sa mundo ay walang silbi kung wala ang babaeng nagbabago at nagpagaling sa kanyang sugatang puso. Lumipas ang 3 mahabang buwan sa isang malayong probinsya sa dulo ng Luzon, malayo sa ingay, gulo at karangyaan ng Maynila, nagsimula ng bagong buhay si Colleen. Matapos siyang may paggamit at mailipat ang kanyang tiyahin sa isang tahimik na recovery room, sa tulong ng mga pinagkakatiwalaang doktor, nagtrabaho si Colleen bilang isang simpleng nurse sa isang maliit na klinika sa baryo. Suot ang kanyang simpleng white scrub suit. Abala si Colleen sa pag-aayos ng mga gamot. Bagaman payapa ang kanyang paligid, walang gabi na hindi niya iniyakan ng bilyonaryong si Tristan. Gabi-gabi bago matulog, hinahawakan niya ang kanyang palasingsingan na ngayon wala ng laman. Pilit na inaalala ang init ng yakap ng lalaki. Kamusta na kaya siya? Kumakain ba siya sa tamang oras? Sumusumpong pa kaya ang mga panic attacks niya? Mga tanong na alam niyang wala nang karapatang sagutin na isang katulad niya. Isang umaga, habang maagang naglilinis ng klinika si Colleen, isang kakaibang ugong ng mga mamahaling makina ang bumasag sa katahimikan ng buong baryo. Nagsilabasan ng mga kapitbahay at mga pasyente upang makiusisa. Isang convoy ng 5 naglalakihang makikinis na itim na SUV ang marahang pumarada sa tapat ng maliit na klinika. Mabilis bumaba mula sa mga sasakyan ang mga naglalakihang bodyguards na nakasuit, pinalibutan ng paligid at pilit na hinarangan ang mga tao. Bumitin ang hininga ni Colleen. Ang kanyang puso nagsimulang magwala sa loob ng kanyang dibdib. Kilalang kilala niya ang ganitong setup. Dahan-dahan bumukas ang pinto ng pinakagitnang sasakyan. Isang mamahaling sapatos ang unang lumatag sa maputik na daan. Kasunod ang pagtayo ng isang matangkad at matikas na lalaki, si Tristan Zachary. Ngunit malayo to sa dating perpekto at palaging maayos sa CEO. Gulo-gulo ang kanyang buhok, may malalalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa 3 buwang walang maayos sa tulog at halatang pumayat ito. Sabalit sa kabila ng pagod ang kanyang mga mata, puno ng nag-aalam na determinasyon at emosyon nang magtama ang palingin nila ni Colleen sa pamamagitan ng salaming pinto ng klinika. Nabitawan ni Colleen ang hawak ng clipboard. Sa loob ng 3 buwan, ginawa niya lahat para magtago. Binago ang kanyang numero at hindi gumamit ng anumang social media. Ngunit hindi niya alam na para sa isang Tristan Zachary, walang sulok sa mundo ang pupwedeng pagtaguan kapag puso niya na ang naghahanap. Dahan-dahan, naglakad si Tristan paitaas sa hagdan ng klinika. Bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila ba dambana ng hatol sa puso ni Colleen. Na magkaharap sila sa loob ng maliit na silid, walang sino mang nangahas na magsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang mabigat na paghinga ni Tristan na tila ba 1 taong matapos ang mahabang panahon ay sa wakas nakasumpong muli ng hangin para mabuhay. Katahimikan naghari sa loob ng klinika habang nakatitig si Colleen sa lalaking pilit niyang tinalikuran. Ang mga mata ni Tristan ay mapupula, bakas ang labis na puyat, pagod at pangulila. Hindi makapaniwala si Colleen na ang makapangyarihang bilyonaryo ay magmumukhang ganito kahina dahil lamang sa kanya. Tristan? Sa wakas, nahanap ni Colleen ang kanyang boses. Bagaman to'y halos isang bulong na nanginginig. Paano mo ako nahanap? Hindi sumagot si Tristan. Sa halip, humakbang siya paitaas. Ngunit, bago pa siya tuluyang makalapit, umatras si Colleen. Pilit binabalik ang kanyang pader. Umalis ka na, Tristan. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Colleen habang ang mga luha nagsisimulang gumulong sa kanyang mga pisngi. Tapos na ang 6 na buwan.
Tapos na ang kontrata natin, ibalik mo ng buhay ko sa dati, kasama si Samantha. Samantha? Nang marinig ang pangalang yon, isang mabait at galit na tawa ang lumabas sa mga labi ni Tristan. Sa isang mabilis na paggilos, tuluyan niyang nilapitan si Colleen. Hindi niya na pinansin ang mga medikal na kagamitan sa paligid. Hinawakan niya magkabilang balikat ng dalaga. Walang pahanginig, walang pag-aalinlangan, puro higpit at pananabik. Akala mo ba kaya mo akong tiisin, Colleen? Sigaw ni Tristan. Ang kanyang baritonong boses ay basag at puno ng emosyon. Akala mo ba kontrata lang ng lahat sa akin? Nung nalaman ko ang ginawa ni Samantha, pinatapon ko siya at ang pamilya niya sa labas ng bansa. Binawi ko lahat ng shares nila sa kumpanya. Wala silang silbi sa akin. Napatitig si Colleen sa kanya, gulat na gulat. Alam mo ang tungkol sa pagbabanta niya. Dapat sinabi mo sa akin. Mas lalong umigpit ang hawak ni Tristan habang ang sarili niyang mga luha ay malayang pumatak mula sa kanyang mga mata. Dapat nagtiwala ka sa akin, Colleen. Hinayaan mo akong magising sa isang rurok ng impyerno na wala ka sa tabi ko. 3 buwan. 3 buwang hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Dahil bawat sulok ng mansyon ko, ikaw ang hinahanap ko. Tristan, ginawa ko yon para protektahan ka, para sa reputasyon mo, para sa lolo mo. Wala akong pakialam sa reputasyon ko. Putol ni Tristan sa kanyang mga sinasabi. Dahan-dahang binaba ni Tristan ang kanyang mga kamay mula sa balikat patungo sa mga pisngi ni Colleen. Hinawakan niyang maamong mukha ng dalaga, inilapit ito at sinandal ang kanyang noo sa noo ni Colleen. Ramdam na ramdam nila ang init at mabilis na paghinga ng isa't isa, habang ang mundo sa labas ng klinika ay tila tuluyang naglaho. Ang phobia ko, ang kumpanya ko, ang bilyon-bilyong pera ko. Walang silbi lahat ng yan kung wala ka sa buhay ko, Colleen. Bulong ni Tristan. Ang boses ay naging isang pagsusumamo na isang lalaking lubos na sumusuko sa pag-ibig. Hindi ka lang luna sa sakit ko. Ikaw ang buhay ko. Mahal kita. Mahal kita hindi bilang isang kasunduan, kundi bilang lalaking pinagaling mo. Hagulgol na si Colleen. Ang lahat ng sakit, hirap at pangungulila na kinimkim niya sa loob ng 3 buwan ay tuluyang sumabog. Tinaas niya ang kanyang mga kamay at mahigpit na niyakap ang bewang ni Tristan. Sinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ng milyonaryo. Mahal din kita, Tristan. Sobrang mahal kita. Pag-amin ni Colleen sa gitna ng kanyang mga pag-iyak. Narinig ni Colleen ang malalim na paghinga ng maluwag ni Tristan bago siya nito binuhat ng bahagya at mariing hinalikan sa mga labi. Isang halik na nagtataglay ng lahat ng pangako, pag-ibig at katotohanan na di kailanman mabubura ng kahit anong kontrata sa mundo. Matapos ang madamdaming pagtatagpo sa probinsya, bumalik sina Tristan at Colleen sa Maynila upang magkahawa kamay. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na sila magtatago o magpapanggap. Sa mismong lobby ng Zachary Group headquarters, sinalubong sila na naglalakihang grupo ng mga reporter at media na sabik malaman ang katotohanan. Sa likod ng biglaang pagkawala ni Colleen at ang mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa kanilang estado ng pamilya Zachary. Hinarap sila ni Tristan ng may matika sa tindig, habang ang kanyang isang kamay mahigpit na nakasayad sa bewang ni Colleen. Pinapakita sa buong mundo ang kanyang proteksyon sa dalaga. Mr. Zachary, totoo po bang balita na peke ang kasal ninyo at pinilit nyo lamang si Miss Colleen para sa isang kasunduan? Tanong ng isang kilalang investigative journalist. Tumingin si Tristan sa reporter bago nilabas sa kanyang suit ang orihinal na kopya ng contract marriage agreement na ginamit ni Samantha para bantaan si Colleen. Sa harap ng lahat ng nagliliwanag na flash ng kamera, walang pag-aalinlangan, pinunit ni Tristan ang dokumento sa gitna. Ang mga piraso ng papel dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang kontratang yan ay basura, gawa ng mga taong nagtatangkang sumira sa amin. Pahayag ni Tristan sa kanyang baritono at malamig na boses, puno ng otoridad. Ngunit ang pagmamahal ko sa asawa ko ay totoo. At sino man magtangkapang manggulo o manakit sa kanya, haharapin ang buong puwersa ng aking kumpanya at ng batas. Sa isang sulok ay nakatayo si Don Fernando na nakangiti, habang nakasandal sa kanyang baston. Masaya ang matanda na sa wakas, natagpuan na ng kanyang natatahing apo ang tunay na kaligayahan at ang babae na tuluyan ng nagpalaya dito sa madilim nitong nakaraan.
Pagsapit ng dapit hapon, dinala ni Tristan si Colleen sa isang pribado at marangyang yate na nakadaong sa Manila Bay, malayo sa ingay ng media at ng kumpanya. Ang tanging naririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon at ang huni ng mga ibon. Ang kalangitan na babalutan ng kulay rosas at gintong liwanag ng paglubog ng araw. Nakatayo si Colleen sa deck, suot ang isang simpleng puting summer dress, habang ang kanyang platinong blonde na buhok ay malayang tinatangay ng hangin. Lumapit si Tristan mula sa kanyang likod, niyakap siya na mahigpit. Sinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga upang amuyin ang pamilya nitong halimuyak ng mga rosas. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Colleen, bulong ni Tristan. Humarap si Colleen sa kanya. May malambot ng ngiti sa kanyang mga labi habang hinahawakan ng matitikas na panga ng CEO. Salamat din dahil hinanap mo ako, Tristan. Biglang ngumiti na nakakaloko si Tristan at may kinuhang isang bagong puting folder mula sa kanyang bulsa. Nilapag to sa lamesa ng yate. Napakunot ang noo ni Colleen, bahagyang natatawa. Ano naman yan? Huwag mong sabing may bago na namang kontrata. Exactly, seryosong sagot ni Tristan. Ngunit may kislap ng labis na pagmamahal sa kanyang mga mata. Isang bagong kontrata, ngunit sa pagkakataong to ako ang dehado sa mga kondisyon. Binuksan ni Colleen ang folder, binasang nakasulat. Ang pag-aari ng lahat ng ari-arian, kumpanya at puso ni Tristan Zachary ay permanenteng inilipat sa pangalan ni Colleen Vance Zachary. Bawal ang magkahiwalay ng kwarto. Ang yakap at hawak ng asawa mandatoryo araw-araw upang maiwasan ang anumang sakit, walang expiration date. Ang kasong tuwang ito ay may bisa habang buhay. Habang binabasa ni Colleen ang mga nakasulat, dahan-dahan lumuhod si Tristan sa kanyang isang tuhod sa harap ng dalaga. Nilabas ang maliit na pilus na kahon at nang buksan niya ito tumambad na isang naglalakihang diamanting singsing na kumikinang sa ilalim ng dapit hapon. Colleen, contract marriage no more. Emosyonal na sabi ni Tristan habang ang matay nakatitig ng diretso sa mga abuhing mata ng dalaga. Will you marry me for real for the rest of our lives nang walang katapusan? Umiiyak sa labis na kaligayahan, mabilis na tumango si Colleen. Yes, Tristan. Yes, papakasalan kita ng toong totoo. Sinuot ni Tristan ang singsing sa palasingsingan ni Colleen. Bago siya mabilis na tumayo, binuhat ang dalaga at piniikot to sa hangin habang kanilang mga taway naghahalo sa tunog nito. Nang ibaba niya si Colleen dahan-dahan, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang matamis, mariin, at pinal na halik na nagpatunay na ang kanilang kwentong nagsimula sa isang peking kasunduan ay nagwakas sa isang totoong pag-ibig na hinding-hindi na matatapos kailanman. 2 taon ang mabilis na lumipas matapos ang kanilang totoong kasal sa yate. Ang banso ng mga Zachary na dating kilala sa nakabibinging katahimikan at malamig na aura tuluyan ang nabago. Wala nang takot, wala nang mga anino ng nakaraan. Napalitan ng init na isang tunay na tahanan. Isang maagang umaga, sumisikat ang araw sa malawak na hardin ng mga rosas. Nakatayo si Tristan sa tabi ng bintana ng master's bedroom. Suot ang simpleng puting t-shirt at gray na pantalon. Isang malayong imahe mula sa striktong CEO na laging nakasuot. Hawak ang isang tasa ng kape habang may malalim ngunit nakakapayapang ngiti sa kanyang mga labi. Tristan. Isang malambot na tinig ang tumawag sa kanya. Lumingon si Tristan at nakita si Colleen. Dahan-dahan bumabangon mula sa kama. Ang kanyang kulay platinong blonde na buhok ay gulo-gulo pa, ngunit ang kanyang abuhing mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Hindi na nag-atubili si Tristan. Binaba niya ang tasa at mabilis na lumapit sa kama. Umupo siya sa tabi ni Colleen. Sinalubong ang dalaga na isang marahang halik sa noo at walang bakas ng panginginig o takot na niyakap to na napakahigpit. Ang kanyang gynophobia tuluyan ang naglaho, di lang dahil sa profesional na tulong, kundi dahil sa pagmamahal ng babaeng nasa kanyang bisig. Gising na ba ang maliit nating boss? Bulong ni Tristan habang hinahaplos ang tiyan ni Colleen na ngayon ay bahagya ng may umbok, 5 buwang buntis sa kanilang panganay. Gising-gising na po ang daddy's girl mo. Sipa nga ng sipa kanina eh. Tawa ni Colleen habang pinapatong ang kamay ni Tristan sa kanyang tiyan.
Habang nararamdaman ni Tristan ang marahang sipa ng kanilang magiging anak, tila may kung anong init ang muling dumaan sa kanyang puso. Ang lalaking akala noon mamamatay ng mag-isa sa dilim, eto ngayon, naghahanda ng maging isang ama. Pagsapit ng hapon, nagkaroon ng isang simpleng salo-salo sa hardin. Naroon si Aling Elena, ang tita ni Colleen, na ngayon malakas na, masigla at tuluyan na nakarecover sa sakit ng puso. Salamat sa mga doktor na pinagkaloob ni Tristan. Kasama rin nila si Don Fernando na nakaupo sa isang tumba-tumba habang masayang pinapanood ng mag-asawa. Sinong mag-aakala na ang gabing pumasok ka sa maling kwarto ng hotel ko ang magiging pinakamagandang pagkakamali sa buhay natin. Nakangiting sabi ni Tristan habang magkahawak kamay silang naglalakad ni Colleen sa ilalim ng mga arko ng rosas. Hindi yun pagkakamali, Tristan. Sagot ni Colleen, sabay sandig ng kanyang ulo sa matigas na balikat ng asawa. Tadhana yon. Kailangan mo ng lunas at kailangan ko ng tagapagligtas. Nagtagpo tayo para ayusin ang isa't isa. Tumingin si Tristan sa kumikinang na diamanting singsing sa daliri ni Colleen. Ang singsing na nagpapatunay na ang kanilang contract marriage ay isa na lamang malayong alaala at ang pinalit dito ay isang walang hanggang sumpaan. Humarap si Tristan kay Colleen. Niyakap ang kanyang mga braso sa bewang nito at sa ilalim ng magandang kalangitan, muli silang nagtagpo sa isang halik. Isang halik na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ang pinakamabisang gamot sa kanyang mapatitig ng puso, mapabagsak ng mga pader at magbigay na isang walang katapusang happy ending.